I am Chris Dado, sir. Oo. Doon sa testimony nyo, alin yung para sa'yo, alin yung pinaka-remarkable na abutan ng pera? Isa para sa akin yung ano ko doon, sir, is yung nagde-deliver sa mga media po. Sa media. Hindi ko lang banggitin sa ngayon. Sa tamang panahon ko na banggitin po, sir. Kayo mismo ang nagdi-deliver sa Kasama mga- namin yung media coordinator ni Congressman Saldico. Yun yung nasa Abu Dhabi, si Joey De Guzman. Yes, po. Tapos, kasama nyo, so kayo ang umiikot sa media para ibigay yung pera para sa media. Yes, po. Doon sa media na yon, broadcaster, taga-radyo, taga-print, o taga-TV. Meron nga sa house, sir. Meron sa radyo po. Meron din sa... Hindi ko nabanggitin, sir. Sa tamang panahon ko nabanggitin. Kalimitan, saan nangyayari yung abutan? Restaurant, bahay, or what? Or yung mismo sa media company. Minsan, meron kaming inaatid Busy. sa bahay, sir. Nakapaghatid din kami sa house, sa car park. Nakapaghatid din kami sa isang restaurant. Kamiting niya. Tapos, minsan, inatid namin sa drop-off ng station. Sila po. Station ng, Station ng media. Media station. media station po. Maleta, envelope, paper bag. Paper bag. Paper bag. Paper. Sa tingin nyo, magkano laman ng paper bag? At o gaano kalaki yung paper bag na return? Hindi ko na po matansya, sir. Siguro, bayad yun sa mga talent fee nila, sir. Ano to? Lingguhan o buwanan? Lingguhan din, sir. Lingguhan. Yes po. Lingguhang paper bag po Yes ito. po. Ito ba yung tingin yung dahilan? Kaya simula nung lumabas kayo sa Club Pilipino at binunyag nyo yung mga nakita nyo at personal na karanasan nyo, ay sa halip na ilabas ng mainstream media, yung mga testimonya nyo ay nababaliktad pa kayo at hanggang ngayon, pilit na sinisiraan ang kredibilidad nyo. Yes po, sir. Yun ang pinakamasakit sa amin, sir. Kasi dalawang mata namin nakikita namin, sir. Kung anong abutan ng mga media. Kung anong laro ng mga media. At kung ano karami yung trolls na nakita namin sa isang establishment dyan sa Makati. Saan po ito sa Makati? Sa Valero po. Ano pong, maaari po bang ninyong mabanggit man lang yung building? Hindi ko na po muna sasabihin po, ma'am. Pali, ano ko na, sisiwalat ko na po, andyan na sa investigasyon kung ano na talaga. Kasi mahirap magbitaw ng anong, Totoo. yes po, kitang-kita ko sa dalawang mata ko kung paano nila laruin ang social media po. Sa mainstream media, ano ang panawagan mo at bakit hanggang ngayon binabaliktad at sinisira ang kredibilidad niyo? Sir, from the very beginning, kaya kami gumanito, sir. Sa mga malalaking media practitioner dyan, sir. Kaya kami lumabas, pasensya na po kayo. Hindi na po namin masikmura po ang pinanggagawa ng gobyerno sa amin, sa ating kababayan. Lalong-lalo na sa mga kababayan kong nasa Mindanao. Halos baha, gutom, krisis, dahil napupunta sa Corruption. korupsyon. Yung pera sana na para sa Flood control. flood control or sa health ng mga tao, kalusugan ng mga tao, pagkain ng mga tao. Kaya bilang ordinaryong Pilipino, sir, concern kami na baka sunod na araw, yung mga anak namin, 18 point something na yung utang ng 18 point something trillion na yung utang ng bansang Pilipinas na ito. Yung mga anak namin, yung mga apo namin sa susunod na henerasyon, maghirap. Yan ang hindi namin matatanggap at hindi namin natatanggap sa sarili namin na iwanan sila ng ganyang kalaking utang ng bansang Pilipinas po. Maraming salamat. Sir, maliban doon sa mga testimony nyo na nakita nyo yung mga trolls, nakita nyo yung mga mainstream media, pero pa ba tayong mga physical evidence or litrato na magpapatunay na talagang tumanggap sila? Yung abutan. As a security personnel, sir, hindi namin gawain yung panay ganyan-ganyan kasi nakafocus kami sa VIP namin, sir. Nakikita lang ng dalawang mata namin, sir. The most especially si Orly Gutesa. Kasi siya, marami siyang alam sa pagdating sa mga bilangan ng pera.
na sinasabing ang 1,000,000, 1 kilo. Totoo yan, sir. Nagkwento yan mismo. Totoo yan. Himigit kumulang. For the record lang po, no, masasabi po ba natin na ang administrasyon ni Marcos ay merong mga troll farms? Masasabi at masasabi talaga mo kasi nakita ko sa dalawang mata ko. Kanino ba yung connected din doon si Kung Sandy? At si Speaker? Di ba ang pinaka nila si... So lahat po ng Yun naman. panira ngayon sa mga hindi sumasang-ayon sa mga polisiya o kung ano bang programa na hindi maganda ni Marcos Jr. At yung paninira sa mga Duterte specifically ay utos ni Marcos sa kanyang mga trolls? Actually, hindi ako pro Duterte at hindi rin ako pro Marcos, ma'am. Pero masasabi ko talaga, sobra, binadjitan. Binadjitan talaga tong trolls na to. Sir, 24 oras, 300 personnel nag-ooperate sa isang establishmento dyan sa Makati. Na anytime pwede nyong ituro. Na anytime pwede namin ituro, sir. Pero sa ngayon, nung nabulabog na, sir, baka disperse. nag-disperse na. Okay. Kasi before kami luwantan dito, sir, from the nakita ko yung isang establishmento, ni-review ko, wala nang katawa-tawa, sir. Paano kayo napunta ron, sir? Sinama kami ng isang media coordinator with his group na pumunta doon sa establishmento na yon. Tapos, nung andun sila sa taas, inutusan kami ng, kasi ang sitwasyon nun, libre chow, libre kain yung mga na yun, mga empleyado doon sa establishmento. Nangyari, nagparty sa taas yung mga boss, mga media coordinator. So, nung umakyat kami doon, inakyat namin yung mga fruits, mga beverage sila doon sa taas. Sumakay kami sa elevator na maliit. Umakyat kami doon. Nakita ko, punong-puno ng computer ang isang palapag. Para pong Umakyat ako sa hagdan ulit, isang palapag. Uminip ako. Kasi parang malapit lang. Ang babata pa na mga troll agent nila doon. So ilang palapag ang opisina ng troll farm? 3, sir. 3. Gusto. Para maging particular, anong floor to? 4th floor, 5th Second. floor, 2nd Third. floor, 3rd, 2nd. Yun yung occupied nila, sir. Fourth. second, third, fourth. Yes po. Occupied nila yun. Dito po sa mga nakakaharap ninyo ngayon, meron po ba sa aming mga vloggers ang nabigyan ninyo ng paper bag, envelope o maleta? Sa inyo, so far, wala naman ako nakikita sa inyo, ma'am and sir. Okay.